Naririnig po natin na nagsasalita ang Panginoon sa kanila. Na huwag mong gawin yan, tumuloy ka na. Minsan tinatanong nila, paano nila naririnig kaya yun? Ano kayang, nila? You know what? Ito po ay nangyayari lamang, nire-reveal lang po ng Panginoon sa atin sa panahon. Okay? Nang pagka nagbasa ka ng Bible at lalong ikaw ay nandoon sa panahon na talagang parang wala ka nang pwedeng kapitan kung di ang Diyos na lamang. Doon mo maririnig ang Panginoon mangungusap sa iyo. Now, that happens kapag ka ikaw ay nananatiling naglilingkod, kumakapit pa rin at umiibig sa Kanya. Now, that's the benefit of loving obedience. Sabi ni Jesus Christ po yan dito sa ating teksto. Okay? Kaya makikita natin dito mga kapatid na napakasarap ng tayo'y sumunod. Now, kapag ka ikaw ay sumunod, okay, ang ginagawa ng Panginoon, He will take care of you. Sabi niya, it's not only Jesus who will reveal Himself to you, but the Father. You will have kung tayo po ay may paternal father, meron tayong tinatawag ng spiritual father, ang ating Panginoong Diyos Ama. Okay? At huwag kang mag-alala, He will take care of you. Kung yung tatay mo dito sa mundong ito ay maagang namatay, hindi ka nakatikim ng talagang pagmamahal ng Ama, dahil malupit ang iyong ama, dahil hindi ka niya pinakitaan ng pagmamahal at pagkikare. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala because my Father in heaven, sabi niya ganun, He will love you. Kita po ninyo, sinasabi ko kanina, ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay talagang Diyos na tunay na mapagmahal. I mean, kung ito'y babasahin po ninyo in a more intimate way at in a very personal way, imagine, tingnan po ninyo, sabi niya ganun, He who loves me, kung gagawin pong personal, kung minamahal mo ako at kung mamahalin mo ako, sabi niya gano'n, gusto ko maunawaan mo, mamahalin ka rin at iibigin ka ng tatay ko. Kakalingain ka niya. Mamahalin ka niya, kukup-kupin ka niya. Yan ang ibig sabihin niya. Kukup-kupin ka niya. Siyang bahala sa'yo. At alam mo, hindi lang siya magmamahal at kukup-kup at tutulong sa'yo. Sabi niya gano'n, kahit ako, sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n, I too, sabi niya gano'n, will love you. Is this a word of a harsh God? No. Kung makikita po ninyo, these are words, okay, ng isang Diyos na totoong romantiko, emosyonado, at talaga namang buong puso nang gagaling sa kanyang damdamin ng kanyang sinasabi. Mahal tayo na, kaya gusto ng Panginoon intimacy with Him. Kaya naalala niyo yung preaching ko tungkol sa relationship. Ayaw ng Lord na ang kangke mo, okay, anak at abangan natin siya, Panginoon nga natin siya, pero wala tayong closeness sa Kanya. Nais ng Diyos maging close ka sa Kanya. Okay? At gusto ng Panginoon yan. Kaya tingnan po natin. Okay? Yan po magandang benefit kung ikaw ay totoong talagang nagmamahal sa Panginoon at ipinakikita mo ito sa paggawa. Now, sabi ko nga kanina, balikan natin, tingnan natin ngayon ang ating mga sarili. Papaano mo may papakita? Papaano mo ngayon ikaw ay naglilingkod sa mga leaders, sa mga members ng church natin ito, let's check ourselves. Check natin ang uri ng pagsunod na ginagawa natin sa Kanya. Okay, handa na ba kayo? Ulitin ko, pag-attend lang sa church ay hindi po pagsunod yan, okay? Okay, don't make no mistake about it. Attending church is not obedience. Okay? Makakala natin kasi pag umattend tayo sa church, it's part of my obedience. No. Kaya ka lang umattend, maaari kasi sinasabi ni Pastor, attend kayo tuwing Sunday, ha? Hindi obedience kay Lord yun, obedience kay Pastor yun, o baka sa leader nyo, o baka sa nanay mo, sabi ng nanay mo, pumunta ka sa church. Okay? Mag-church ka linggo-linggo, pero that's not obedience. Ang sabi ng Panginoon, obedience sa kanyang command, hindi sa command ng kahit sino pa man. Amen? Alright? So, tingnan po natin, paano ba natin malalaman kung tayo ba'y talagang galing ba ito sa ating, what are the causes of obedience na meron ang mga tao, Kristiyano man o hindi. Okay? Pag-uusapan natin, tingnan natin ang sinasabi. Okay, tuloy natin. The causes of obedience. Magkakaroon po tayo ng mga inner checking inside of us right now. Titingnan natin ang ating mga sarili. Ulitin ko, mahal niyo po ba ating Panginoong Hesus? Huwag niyo muna sagutin ulit. Alright? Huwag niyo muna ulit sagutin. Now, people are
obeying the Lord. Marami sa atin na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Pero sa anong dahilan? Bakit ka sumusunod sa Panginoon? First, ang unang dahilan kung bakit siya sumusunod sa Panginoon ay because of the reward from heaven. Okay? Gusto natin, kaya tayo sumusunod ngayon kasi alam natin na ang Diyos, bibigyan niya ako ng kaligtasan. Gusto nating maingatan yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Tama po ba? Okay? Or iba naman, kaya ako sumusunod ngayon. Why? Because I know, pagka sumunod ako, God will bless me. Are you here? Amen. Okay? Okay, wala namang masama po doon, mga kapatid, kung ikaw ay sumusunod kasi gusto mo ng blessing. Kaya lang, ang pangit doon, the danger side is kapag ka ikaw ay naging blessing-oriented na Kristiyano, madidevelop sa iyo yung attitude na bargaining attitude. Okay, Lord, gagawin ko to. Pero Lord, alam mo yung kahilingan ko. Alright? Madidevelop sa iyo. Kasi ikaw ay sumusunod ayon sa reward. Wala tayong pinagkaiba doon sa bata. Nasusunod lang siya, sige tay, itataas ko yung grade ko. Kaya lang ipangako mo sa akin, bibili mo akong bisikleta Alright? Okay? Yun po yung sinasabi ko rito, na kapag ka ikaw ay sumusunod dahil lamang gusto mong ingatan na manatiling ikaw ay binibless ng Panginoon, delikado. Sapagkat madidevelop sa iyo yung tinatawag na mga bargaining attitude na you will not work unless God will promise you something. Okay? At ito ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ang nadidisappoint, maraming mga Kristiyano ang nagtatanong kung mahal nga ba siya ng Panginoon. Bakit? Kasi, ginawa ko ito, pero bakit hindi pa rin ako binibless ni Lord? Are you here? Are you here? Amen. Okay, are you listening, people of God? Amen. Gusto ko makita natin dito, kapag ito ngayon ang na-develop sa ating buhay, ay nako po, may pagkakataon, o madalas ikaw ay madidismaya sa Panginoong Diyos. Sapagkat may mga pagkakataon, I've seen a lot of people, okay, magtatights ako. Okay? Kasi sabi mo, Lord, kapag nag-tithes ako, sabi mo sa Panginoon ay i-bless mo ko ng 100 folds. Nag-tithes ka. Okay? Isa, dalawa, tatlo, pangatlo, nakubi ka. Okay? At sinabi mo ngayon, Lord, akala ko ba i-bless mo ko? Bakit nagkasama-sama pang mabuti ang buhay ko? Simula nung sumunod ako, bakit nagkaganito? Now, check yourself. Because a person who loves the Lord, okay, ay ibang magiging reaction. Mamaya sasabihin ko yun. Gusto ko maunawaan natin. Kung ikaw yung taong madaling madismaya, ikaw yung taong madaling madisappoint sa mga bagay-bagay ng iyong pagsunod, it means that you are not obeying Him out of love. Maybe you are obeying Him because you want a reward from Him. Amen? Amen. Tayo lang po ang nakakaalam niyan. Wag kayong mag-alala, hindi mo dapat i-chismis yan kung kani-kanino, ikaw lang nakakaalam niyan at si Lord. Alright? Mamaya, iano natin sa Panginoon yan. Okay? Kaya pagka meron tayong ganong mga bagay-bagay na ganong ugali, well, check din natin sa Panginoon sapagkat siya lamang po ang pwedeng magpabago sa atin yan. Amen? Tutulungan ka niya. Okay? Babaguhin natin yan. Pwede naman tayong sumunod Okay? Pero tanggalin na natin itong kaya ka sumusunod because you want the reward. Okay? Walang iniwan yan dun sa mga aso o sa mga turoang mga